Kumusta mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo? Mula Quezon City hanggang Dubai, Los Angeles hanggang Riyadh. Diretsuhin na natin. Wala nang pasakali. Ngayon, pag-uusapan natin ang mainit na isyung bumabalot sa Philippine politics, ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Pero teka, bakit tinuturing itong basura ng kampo ni Vice President Sara Duterte? Dalawang malaking dahilan. Una, hindi raw binigyan ng kopya ng impeachment complaint si Sara. Pangalawa, inupuan daw ng House ang tatlong naunang reklamo bago nila itinuloy ang pang-apat. Totoo kaya ito o political na laro lang? Yan. Kami dito sa hashtag Walk with Land Channel ay magbibigay ng matinding pagsusuri, humor, facts at critical na pagtingin para sa kabataan at mga OFW natin sa US, Canada, Saudi, Japan at iba pang panig ng mundo. Layunin natin, maabot ang 100,000 subscribers para mas marami pang makakita ng ganitong klaseng content. Kaya i-hit na ang subscribe button mga kaibigan. Okay. Ah, para sa mga kabataan at OFW natin sa US, Saudi, Japan, at iba pang panig ng mundo. Layunin natin, maabot ang 100,000 subscribers para sa mas maraming makakita ng ganitong klaseng content. Kaya i-hit na ang subscribe button, i-like, i-share sa mga kaibigan mo sa Hong Kong, Singapore, o kahit sa London. O special shoutout sa London may nagpapa-shoutout. Okay. O yung mga taga-London dyan, baka naman mag-super thanks na kayo please para suportahan ang aming ad revenue Let's dive into the chaos of Philippine politics with wit and wisdom. So ano nga ba ang nangyayari noong February 5, 2025 na-impeach ng House of Representatives si VP Sara Duterte, ang kauna-unahang Vice President sa kasaysayan ng Pilipinas na ma-impeach Pero bakit nga ba? Ang mga paratang misuse ng 612.5 million pesos confidential funds, alleged death threats laban kay President Marcos, First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez. At kahit na raw betrayal of public trust dahil sa kanyang katahimikan sa West Philippine Sea issue. Pero heto ang kicker. Sinasabi ng kampo ni Sara na unconstitutional ang proseso. Una, hindi raw binigyan ng kopya ang articles of impeachment si VP Sara. Sa totoo lang, mga kababayan, kung ikaw ang inaakusahan, di ba't karapatan mo na malaman kung ano ang kasalanan mo Parang inimbita ka sa hearing pero hindi sinabi kung bakit ka inimbita. Ang sabi ng kampo ni Sara, ito ay nagpaglabag sa due process. Pero teka, ang House naman sinasabi nilang na-transmit ang complaint sa Senate at si Sara raw ang nagmalaki na nakatanggap siya ng summons noong June 11, 2025. So anong totoo? May kopya ba o wala? Pangalawa, inupuan daw ng House ang tatlong naunang impeachment complaints noong December 2024 para bigyang daan ang pang-apat ng mas malakas na reklamo. Ang tanong, bakit kailangan maghintay? Sinasabi ng kampo ni Sara na ito ay paglabag sa one-year bar rule ng konstitusyon na nagsasabing isang impeachment proceeding lang ang pwede sa isang taon. Kung totoo ito, parang naglaro ng chess ang House. Hinintay ang tamang galaw bago i-checkmate si Sara. Pero sabi naman ng House, hindi raw initiated ang unang tatlong complaints kaya hindi ito labag sa konstitusyon. Ano sa tingin mo, mga kababayan? Politika ba o prinsipyo? O kung naiintriga ka na, i-pause mo muna at i-share itong video na ito sa mga kaibigan mo sa Davao, Davao City, Cebu o kahit sa city. I-hit ang subscribe button at mag-comment. Team Sara ka ba o Team Marcos? Let's get this channel's 100,000 subscribers mga kababayan. Ngayon, let's zoom out. Ang impeachment na ito hindi lang tungkol kay Sara Duterte. Ito ay isang all-out war sa pagitan ng dalawang political dynasties. Ang Marcoses at ang Duterte flashback to 2022. Magkaalyado sina Bongbong Marcos at Sara Duterte sa Unity. Landslide victory. Fast forward. Pero fast forward to 2024, nagkagulo na. Si Sara umalis sa lakas CMD, resigned as Education Secretary at nagmalaki pa ng assassination plot laban kay Marcos. Ouch!
Parang teleserye, no? Pero totoo. Ang tanong, bakit nagkagulo? Sabi ng mga analyst, it's all about 2028. Si Sara ay frontrunner para sa presidential race at ang impeachment na ito ay parang early campaign sabotage. Pero teka, hindi rin naman malinis ang kampo ni Sara. Ang 612.1 million pesos, confidential funds para sa national security, sino ang maniniwala? Ang Commission on Audit, may notice of disallowance sa Office of the Vice President, di ba? Red flag yon. Okay, pero heto ang plot twist. Ang Supreme Court noong July 25, 2025 ay nagdeklara ng unconstitutional ang impeachment complaint. Bakit? Dahil sa one-year bar rule at dahil sa due process violations. Pero hindi rin daw ito absuelto kay Sara, no? Pwede pang mag-refile ang kaso pagkatapos ng February 6, 2026. So parang overtime lang ito sa basketball game, no? Hindi pa tapos ang laban. O kung ikaw si Sara, no, parang nasa reality show ka na, Survivor Philippine Politics Edition. Ang challenge, iwasan ang impeachment habang naglalakad sa political landmines. Ang premyo, Malacanang 2028. O pero ang tanong, kailan kaya magkakaayos sina Marcos at Duterte? O baka naman sa susunod na episode, may bagong alliance na naman. O, kung natatawa ka na sa political drama, mag-comment ka na ng teleserye sa baba. I-share mo sa mga kaibigan mo sa Toronto, Dubai o kahit sa Zamboanga City. At huwag kalimutan, mag-super thanks para tuloy-tuloy ang ganitong content. Ngayon, let's go global. Ang impeachment na ito ay hindi lang local news, pinapanood ito ng mga OFW natin, no, sa Saudi, Japan, Canada at US. Bakit mahalaga? Dahil sa political stability ng Pilipinas ay nakakaepekto sa remittances, no? Investments at international relations. Sa US at UK, halimbawa, ang mga investors ay nag-aalala kapag magulo ang politika natin. Ang South China Sea issue, si Sara naman, inakusahan ng silence sa China's aggression. Pero ang tanong, bakit siya ang sinisisi? Si Marcos ang commander-in-chief, di ba? Sa Saudi at UAE, ang mga OFW natin ay nagtatanong kung magulo ang Pilipinas, paano ang ekonomiya natin? Ang impeachment na ito ay nagdudulot ng uncertainty. Kung sakaling makonvict si Sara, mawawala siya sa 2028 race at posibleng magbago ang political landscape. Pero kung ma-quit, lalong lumalakas ang Duterte dynasty. Ang mga kababayan natin sa Hong Kong at Singapore na malapit sa China ay nag-aalala rin sa West Philippine Sea issue. Ano ang mas mahalaga? Domestic politics o foreign policy? Isipin mo, ikaw ay isang OFW sa Dubai. Araw-araw nagtratrabaho ka, nagpapadala ng pera sa pamilya mo sa Iloilo, pero habang nanonood ka ng balita, naririnig mo ang ganitong political chaos. Nakaka-bother, di ba? Kaya naman, mahalagang maunawaan natin ang ganitong mga issue para alam natin kung sino ang dapat iboto sa 2028. Para sa mga OFW natin sa Qatar, Kuwait at Australia, i-share mo itong video na ito sa mga kababayan natin. Mag-comment, OFW Power, at i-hit ang subscribe button para maabot natin ang 100,000 subscribers. Okay, para maging balanse tignan natin ang both sides. Sa kampo ni Sara, tama ba na na-impeach siya kung may mga procedural errors? Ang due process ay sagrado sa batas. Kung totoo na hindi siya binigyan ng kopya ng mga complaint o kung inupuan nga ang tatlong reklamo, parang may political na agenda nga, no? At saka, yung death threat, sabi ni Sara, ito raw ay expression of concern, hindi banta. Pero teka, yung confidential funds, kahit lawful, bakit kailangan ng fabricated reports? Okay, sa kabilang banda, ang House ay may punto rin. Ang 215 congressmen, kabilang na sa Senado, si Sandro Marcos. Anak ng Pangulong Marcos ay sumuporta sa impeachment. Sabi nila, ang maparatang kay Sara ay seryoso, corruption, betrayal of public trust, at high crimes. Kung totoo ang misuse of funds, ay hindi ba't karapatan ng taong bayan na malaman kung saan napunta ang pera natin? At yung silence sa West Philippine Sea, hindi ba't responsibilidad ng isang vice president na suportahan ang national interest?
Okay, parang boxing match ito ha mga kababayan. Sa isang sulok, si Sara Duterte na may legacy ng Davao at ang kanyang ama. Okay, sa kabilang sulok, ang Marcos Dynasty na may control sa House at malakas na allies. No? Pero ang referee, ang Supreme Court. At ang audience, kami, ang sabayan ng Pilipino, sino ang panig mo? Okay, mag-comment ka na mga kababayan ha. Team Sara o Team Marcos? I-share mo yan sa mga kaibigan mo sa Makati, Davao o kahit sa New York. At huwag kalimutan ng super thanks please para suportahan ang aming content. Mga kababayan, malinaw na ang impeachment ni Vice President Sara Duterte ay hindi lang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, politika at hinintay natin sa 2028. Ang Supreme Court mga kaibigan ay nagbigay na ng desisyon. Unconstitutional ang impeachment dahil sa one-year bar rule at due process issues ha. Hindi pa tapos ang laban. Pwede pang mag-refile next year. Ang tanong, sino ang mananalo sa political chess game na ito? Si Sara ba na frontrunner pa rin sa 2028 o ang Marcoses na may control sa Kongreso? O para sa mga kababayan natin no, sa Quezon City, Davao, Los Angeles, Dubai at saan man sa mundo, mahalaga, no? Mahalagang manatiling updated sa mga ganitong issue. Ang boto natin, ang boses natin, ang magpapasya sa kinabukasan ng Pilipinas. Kaya naman, i-subscribe na ang hashtag #WalkWithLan, i-like, i-share at mag-comment ng inyong opinion. Layunin natin ang 100,000 subscribers. Kaya tulungan mo kami. At para sa mga OFW natin sa Saudi, UAE, Canada at UK, magpadala ng super thanks please para suportahan ang aming ad revenue. Salamat at hanggang sa susunod na episode ng hashtag #WalkWithLan, kung saan ang politika ay parang teleserye. Pero ang stakes ay totoong totoo. Mabuhay ang Pilipinas!